Tatanungin niyo, kung ang pag-uusapan, kung layunin ay peace rally, more on pagkakaisa at pamamaraan kung paano magkasundo. Ang pwede lamang na sabihin at gawin doon. Pero nangyari ba yon? Hindi. At isa pa sa nakakaasar, na masasabi mong binudol lang tayo ng isang reliyon na kung saan ay walang pinagkaiba sa diskarte po ni Digong. Peace rally lang daw at walang halong pamumulitika. Aba, bago po nangyari yung naganap na rally na yan, nag-usap-usap po itong si Marcoleta, si Bato at yung iba pang mga politiko na puro kaalyado ni Digong, nakakampi nila. Ngayon ang tanong, ano ba ang kanilang mga pinag-usapan? Alam niyo, sa totoo lang, kahit wala po ako doon, kahit hindi ko po nakita, kahit hindi ko narinig kung ano pinag-usapan nila, pero makikita mo sa kanilang mga naging galawan noong mga araw na yon. Malamang nag-usap-usap itong mga demonyong ito, kinausap ni Marcoleta yung mga aso, mga alagad ni Digong na, teka, para hindi halata, ako lang magsasalita. Kasi kung ako ang magsasalita, para tirahin ng Quadcom, para tirahin ng gobyerno, may rason ako. Alam niyo ba kung anong rason yun? Kasi may lumalabas po kasi na sagot. Kasi nga, diba, tinitira natin itong budlat na ito, itong malaking mata na ito, na kung saan ay talaga masasabi, demonyo talaga. Kaya daw siya nagsalita at kaya daw siya hinayaan na magsalita, pinayagang magsalita ng INC kasi membro siya. Putang ina naman, huwag yun naman gawing bobo ang taong bayan. Ano ngayon kung membro niya si Marcoleta? Politiko pa rin yung hayop na yan. Politiko pa rin yan na kung saan kakampi ng mga demonyo, ng mga diablo, ng mga walang yan, ng mga manluloko, ng mga magnanakaw, ng mga traidor sa ating bansa. Naintindihan ninyo? Ang babaw ng rason ninyo. At ito pa, bago ko po ipakita sa inyo yung video ito, okay sana ikukonsidera na lang sana natin na nagsalita si Marcoleta kasi membro siya. Bagamat pangit tignan kasi politiko pa rin siya. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Eto, panoorin ninyo. Kung ito ba ay related sa kanilang sinasabing peace rally. At kung ito ba, at yung mensahe ba, at yung sinasabi ba ni Marcoleta ay magdudulot ng pagkakaisa. Eto, panoorin ninyo. Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. So yun po yung kanyang mga sinabi. At alam mo ba kung ano ang dahilan? Alam niyo ba kung ano ang dahilan ni Epifanio Labrador kung bakit nagagalit tayo at nagagalit ang sambayanan, nagagalit ang mga Pilipino? Dahil puro kasinungalingan ang sinasabi doon ng isang hayop at demonyong kongresista.
kung saan kampon ni Satanas. Ha? Sabi niya, ang pinapatawag lang daw noong mga panahon na yon, nung pinatawag yung isang jablo na si Rodrigo Roa Duterte, ay yung mga kalaban niya sa war on drugs. Demonyo pala to eh. Talagang masasabi mo, talagang sinungaling. At hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat kung gaano kalaki yung mata nito, ganun din kalaki yung pagiging sinungaling nito. Hindi po mga kalaban yun yung pinatawag doon. Hindi. Mga biktima. Iba po yung kalaban sa biktima. Yun po ay mga pamilya ng mga biktima. Ha? Sabi niya, kalaban daw ni Rodrigo Roa Duterte mga pinatawag. Putang ina yan. Katarantaduhan niya, kahayupay, kasinungalingan yan. Meron po pumunta doon, isang mag-anak. Kaya po yun pinatawag para marinig po ni Rodrigo Roa Duterte kung gaano kahayop yung kanyang administrasyon na kung saan pati yung puslit na bata. Gusto kasi palabasin ni Marcoleta na yung pinatawag doon ay pamilya ng mga adik. May adik ba 3 years old? Ma? Sige nga, may adik bang 3 years old? May adik bang 9 years old? Doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo na. Habang nagsasalita si Marcoleta, tuwang-tuwa yung mga kaalyado niyang mga demonyo, mga diablo. Dahil nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Hindi daw pinatawag yung mga solicitor general, yung mga dating chief of staff, hindi daw pinapatawag. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nasa plano po yun na pagkatapos na makaharap ni Digongyo, yung mga biktima niya o biktima ng kanyang peking war on drugs, isusunod na po yun. Kaya lamang, anong ginawa ni Digongyo? Umasta na parang presidente. Umasta na parang taong kalye. Dahil nagigipit na siya, nabubuking na siya ni Trillanes, gusto nang manakit, katulad po ng ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Na kapag naiipit, kapag natatalo sa diskusyon, gusto nang pumatay, gusto nang manakit. Kaya ang naging desisyon ng Quadcom, itigil na lang. Dahil sa hindi magandang inaasal ng isang dating presidente na kung saan nagmistulang taong kalye. Na kung saan, maliban na bastos yung bungangang putang ina na yan, talagang masasabi mong walang respeto. Walang paggalang sa konstitusyon. Walang paggalang sa mga congressman. Doon pa lang sa sinabi ni Marcoleta, mga minamahal ko mga kababayan, puro kasinungalingan na. Yung abogado daw, hindi pinagsasalita. Hindi pinahihintulutan. Isira ulo ka pala eh. Ang nangyayari kasi, parang ang gusto kasi ni Marcoleta, kapag ka nandoon sa... Kayo na rin may sabi, di ba? Ang kamera ay hindi hukuman. Buti sana kung hukuman yan. Nahahayaan mo yung abogado ang magsalita para sa kliyente niya. Hindi naman abogado yan eh. Ay, hindi naman korte yan eh. Kaya naman, minsan, sinasaway ng mga congressman, yung mga resource person nila, na huwag pagsalitain yung kanilang mga abogado dahil halos abogado na lang ang humaharap, abogado na lang ang nagsasalita. Di ba? Na kung saan scripted. Ngayon, dahil nakikita ng kamera sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong sa isang resource person o nagsisinungaling siya o hindi,
Doon sila nakakabuo ng batas na dapat nilang buuhin. Doon pa lang nagsisinungaling na po itong si Marcoleta na malaking mata. Binibigyan naman po ng chance panoorin niyo mabuti. Binibigyan po ng chance ng kamera na makapagsalita yung abogado. Pero hindi po nila binibigyan ng chance na habang tinatanong yung resource person ay sumisingit agad. Gusto po kasing gawin ni Marcoleta na style husgado yung kamera. Paano malalaman yung katotohanan kung abogado na lang ang magsasalita lagi? Gayong alam naman natin ang utak ng mga abogado. Magagaling po yung gumawa ng scripted na salita. Magagaling po yung gumawa ng mga palikulikong mga salita para lamang makaiwas sa katotohanan. Para ipagtanggol yung kanilang mga kliyente na hindi kayang gumawa ng palikulikong istorya para tabunan yung kanilang mga kasamaan. Tapos sabi niya, pag nagsalita daw, iko-contempt. Depende po yan. Kung nanonood kayo, kung nag-aabang kayo, depende po yan. Nako-contempt lamang po yung mga tao na tinatawag o pinapatawag o iniimbita ng kamera kapag nagsisinungaling siya at halatang talagang nagsisinungaling. Tama? Hindi po sila basta-basta porket contempt ka na agad. Hindi. Di ba? So, ano yung naging resulta? Ano yung naging bunga ng ginawa ni Marcoleta? Maganda ba? Hindi. Sa halip, nagbigay po ng galit, nagbigay po ng kaguluhan sa mga Pilipino. Nasaan ngayon yung peace rally doon? Sa tingin nyo, sa sinabi ni Marcoleta, sa mga pagsisinungaling niya doon sa peace rally nila, lumilikha siya ng pagkakaisa? Hindi. Kaya, may rason ng taong bayan na magalit sa ginawa po ng Iglesia ni Manalo. Di ba? Tapos lulusot pa sila. Kasi pinagsalita kasi membro. Ngayon, membro nyo sa Iglesia ni Cristo. Sige. Sa tingin nyo, porkit membro siya ng Iglesia ni Cristo, dapat niya nang sabihin yun? Na magsalita siya ng mga kasinungalingan? Na magsalita siya ng mga lingwahe na kung saan ay tumitira sa Quadcom? Wala. Sa halip, ginamit ni Marcoleta yung pagkakataon para manira, hindi para pagkaisahin, hindi para ayusin. Di ba? Ginamit niya yung pagkakataon para manira o manira. Yan po ang katotohanan. Bobo ka pag hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Marcoleta doon. Di ba? O eto pa. May nagsalita doon na isang ministro. Nakakala mo, tunay yung kanyang sinasabi. Pero, pwede natin isampal sa kanila yung kanilang mga sinasabi. Di ba? Eto, panoorin nyo. Bago ko bigyan ng terada, itong sinasabi ng isang gago at demonyo at walang ya, loko-lokong ministro ng Iglesia ni Manalo. Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa sa laman sa Diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi,
ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa dyablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa dyablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa dyablo nila gusto. Ayun, ang galing po magsalita. Ha? Ang galing magsalita ng ministro ni Iglesia ni Manalo. Ha? Yung walang magkakaisa. Parang mongoloid lang eh. Di ba? Kasi nyo, scripted pati yung kanilang pangangaral. Kung anong tono ng lahat. Kung ano yung pangaral ng isa, pangaral din ng lahat. Scripted eh. Ganun sila. Wala silang sariling katawagan sa Diyos. Kung anong ano ng pinuno, yun din ang kumbaga binabasa na lang. Talo pa yung mga pare. Di ba? Yung kanilang mga tinuturo, hindi po mismo automatic galing sa banal na espiritu, kundi galing sa pinag-aaralan lang ng tao. Dito, mga minamahal ko mga kababayan, matatawa ka. Pasensya na, pero titirahin ko to. Kapag kang isang, yung dalawang tao daw hindi nagkakasundo, yan daw siya dyablo. Ha? Pag lagi daw away ng away, yan po daw siya dyablo. Ngayon, sino ba ang dyablo? Walang iba. Kundi yung pinuno ng Iglesia ni Manalo. Anong ginawa ni Manalo sa kanyang ina at kapatid? Ha? Anong ginawa niya? Dahil may dyablo yung utak niya, para hindi siya maagawan ng trono, pinakulong niya. Gumawa sila ng paraan para makulong yung kapatid niya. Na kung saan ay marami po ang nakikiisa. Panoorin ninyo sa YouTube. Panoorin ninyo kung paano niya ginawan ng masama yung kanyang kapatid. Dahil natatakot siya na mabuking. Natatakot siya na malantad yung katotohanan o may siwalat ng kanyang kapatid yung katotohanan sa mga Pilipino. Nagkaisa sila kasama yung mga itong magsasalita na to. Gumawa sila ng paraan para mawala sa landas nila itong kapatid ni Eduardo Manalo. Ano ginawa? Tinaniman ng armas. Pinarig yung bahay. Ang ending, siyempre, kinargahan ng kinargahan. Habang si Eduardo Manalo, masayang nagpapakasasa sa pera ng kanyang mga membro, may isa siyang kapatid na nagdurusa sa bilangguan na umaasa isang araw sasagipin ng Diyos. Iaahon ng Diyos mula sa kilaliman ng bilangguan para ipakita doon sa kanyang nakatatandang kapatid na may Diyos na buhay, na bagamat hindi nakikita ay may kakayahan na magligtas ng isang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Marami pong nakaranas ng kalupitan dito po kay Eduardo. Ha? Akala nyo ganun-ganun lang yung pagmumukha. Tignan nyo, titigan nyo mabuti. Kung buhay lang ho, yung mga pinatay nila magsasalita. Kung gaano kahayop. Kung may interview lang natin dito yung mga ministro na nakaranas ng hindi magaganda dito kay Eduardo Manalo, baka sabihin ninyo. Di ba? Nakakatawa nga eh. Nakakatawa. At talagang masasabi mo talagang nakakatawa itong Iglesia ni Manalo. Na masasabi mo talagang sa dyablo to. Nagsasalita siya pagkakaisa daw. Pag hindi daw nagkakaisa sa dyablo. Nakipagkaisa ba si Eduardo Manalo sa kapatid niya? No. Sa halip na makipagkaisa siya, siniraan niya yung kanyang kapatid. Hindi ba't nagkaroon ng pagkawatak-watak ang Iglesia ni Manalo? Ngayon, di bumabalik din sa kanila yung sinasabi nila.
Di ba? Gagamitin pa yung Biblia. Gagamitin pa yung salita ng Diyos. Aba, style kibuloy talaga. Masasabi mo talaga walang pinagkaiba at halos pareho po yung pamamalakad ng Iglesia ni Manalo at ni Kibuloy. Na masasabi mong parehong kulto. Di ba? Galit sila. Ito nakakatawa. Na masasabi mo talagang sa diablo tong reliyon na to. Nung minura ni Digongyo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi nilang sinasamba nila, nag-react ba ang Iglesia ni Manalo? Hindi. Ba't sila magre-react? Bayad sila ni Digongyo. Di ba? Ba't sila magre-react kay Digongyo? Bayad sila ni Digongyo. Mamaya bawiin sa kanila ni Digongyo yung mga pabor na hiningi nila noon, di ba? Alam naman natin, tulad ng sinabi ko, noong panahon ni Digongyo, marami silang pabor na hiningi kay Digongyo. Kaya bulag pipibingi sila nung narinig nilang pinagmumura ni Digongyo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Yan ba ang tunay na iglesia na Kristo? Ha? May paninindigan ba yan? Wala. Pero nung minura ko, si Eduardo Manalo, tingnan nyo, parang isang fraternity na kung saan pag ginalaw yung isang mga member nila sa frat, ayun, nagwawala na. Gusto nang pumatay. Diba? Kaya masasabi mo talagang diablo to. Maka-diablo tong mga to. Pag yung leader nila ang minura, nagwawala sila. Pero pag yung tunay na Diyos na makapangyarihan ang minura, okay lang sa kanila kasi bayad naman sila. Nabigyan naman kasi sila ng pabor. Okay, magagalit. Totoo yan. Anong ginawa ninyong aksyon? Anong ginawa ninyong aksyon kayo mga taga-ANC nung minura ni Rodrigo Roa Duterte yung Diyos Ama? Nagrally ba kayo ng ganyan? Nagalit ba kayo katulad ng galit na inaano nyo sa akin ngayon? Hindi. Sige nga. O, di na ano na naman kayo. Galit na naman kayo kasi totoo yung sinasabi ko. Kaya masasabi ko, kulto kayo. At kung di kayo kulto, dapat patas kayo. Ha? Nagmukha pa ng Diyos yung ano nyo, leader nyo eh. Buti pa yung leader nyo. Pag minura, nagwawala kayo. Samantalang dapat naman talaga murahin yung leader nyo dahil niloloko kayo. Dapat naman talaga murahin yung leader nyo dahil napakarami ng pari na pinapatay nito. Ha? Di ba kayo nahihiya? Yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat nung minura ni Rodrigo Roa Duterte, wala kayong react. Di ba? Sige nga. Kanino kayo dapat magalit? Sa akin? O kay Digongyo? Na minura yung Diyos na sinasamba ninyo. Di kayo ngayon makapagsalita. Gagawa na naman kayo ng rason. Gagawa na naman kayo ng paraan na rason. Di ba? Ngayon, bumalik tayo sa ginawa ni Marcoleta. Kung may isip kayo, dapat ba nasabihin niya yun? Nasaan doon yung peace rally? Di ba? Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, lahat po ng sinasabi ng Iglesia ni Manalo, pag sinabayan mo yan, pwede mo talagang ibalik sa kanila. Di ba? Kaya lamang, dahil may impluensya nga, mapera, nababayaran yung judge, nababayaran si ganito, alam nyo na. Kaya nga may yabang eh. Kasi pera-pera. Lalo na ngayon, mag-i-eleksyon. Laki na naman ng niya. Lalong yayaman. Every 3 years, kumakamkam ng milyon-milyon, bilyon-bilyon ang INC. Dahil sa mga politikong lumalapit sa kanila. Bakit ba lumalapit sa kanila yung mga politiko? Kasi, di ba? Dahil sa pamamaraan nila na pagka nabayaran yung leader nila, o sinabi ng leader, o sige, ito boboto niya, walang magawa yung mga membro. Nagmimistula silang mga aso. Nagmimistula silang mga aso na kung saan sila dalhin ng kanilang amo, dun sila. Wala silang sariling desisyon. Di ba? Meron ako nakausap eh. Iglesia ni Manalo. Umalis. Bakit? Biro mo, pinipilit silang iboto
yung pinsan niyan tumatakbong mayor. Samantalang kilala niya yung pinsan niya kung gaano ito kamandarambong. Tinanong niya yung ministro, bakit po ito po ang iboboto natin? Pinsan ko po, kilala ko po yan. Alam ko karakas niyan. Anong sagot? Huwag ka nang makiisa ka na lang. Sumunod ka sa pamamahala. Biro mo ha? Sumunod ka sa pamamahala. Kaya nga, ang nangyari, halos lahat ng mga naging presidente natin, maliban na lang sa ating Pangulo, Doray Macapagal Arroyo, Era Estrada, Iglesia ni Cristo nag-endorso yan. Ano nangyari? Natuklasan na nag-traidor sa ating bansa, nagnakaw sa pera ng taong bayan. Anong ending? Pinaalis. Sino nag-endorso? Iglesia ni Manalo. Diba? Magaling. Sabi nila, pinipili daw nila, ang pinusuportahan lang nila yung mga politikong sa tingin nila ay totoo. Kasi yung totoo dun. Halos po ng pinipili ng Iglesia ni Cristo o ni Manalo ay puro mga kriminal, mga mandarambong, mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan po ang katotohanan. Ayaw nila ng mga politikong tapat. Bakit hindi sila magkakapera? At hindi sila makakahingi ng pabor. Ang gusto ng Iglesia ni Manalo, yung kaya nilang hawakan sa liig, yung kaya nilang kontrolin. Diba? So, dito, nagagamitan to eh. Yung mga member ni Manalo, nakikinabang sa mga politikong ini-endorso nila. Diba? At yung mga politiko naman, nakikinabang sa Iglesia ni Manalo, na kung saan, nadadala niya yung mga member niya, saan man siya pumunta. Diba? Kahit ito ay kademonyohan na. So, para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, may sapat na dahilan. May sapat po na rason kung bakit tayo nagagalit. Sa ginawa po nila. Doon sa sinasabi nilang National Peace Rally. Ito, pinakita ko naman sa inyo. Diba? So, ganoon pa man, sana narinig ninyo. Unawaan ninyo yung aking rason kung bakit nanggagalaiti tayo sa galit dito. At doon naman po sa mga kababayan natin na membro ng Iglesia ni Manalo na nagbabanta, wag po kayo puro banta. Kasi isa lang sisiguraduhin ko sa inyo, hindi naman ako tanga na pag nagkita tayo, pag gusto mo akong barilin, babarilin mo na lang ako. No. Kung may baril ka, may baril din ako. Kung may kakayanan ka makapaglaban, mas may kakayanan ako. Ha? At huwag mong isipin na nag-iisa ako. Baka mabulaga ka. Hindi po ako tanga. Salamat na lang sa mga kapatid ko. Ito. Nandito kami. Sama-sama kami ngayon sa isang bahay. Salamat sa suporta ng aking mga pamilya, ng aking mga pinsan. Subukan ninyo. Yung mga nagbabanta sa akin, subukan ninyo. Baka maging pantay yung paa mo, bago ka makauwi sa inyo. At hindi ako tanga. Na basta-basta na napapayag pa, kakapasok ka dito sa amin. Bago ka makapasok dito, malayo ka pa lang. Baka hindi lang 100 tagat ng aso ang matanggap mo. Ha? Salamat din sa mga kagrupo ko. Ha? Salamat din sa mga kababayan ko, mga kumpare ko nagmamahal sa akin, na handang pumrotekta sa akin. Kaya doon sa mga nagbabanta sa akin, huwag na kayo puro salita. Gawin nyo. Para magkaalaman. Sanay na sanay kayo manakot eh. Yan ang ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Dahil mapera, may abogado, may judge, silang mga membro, may mga colonel na membro, may mga general na membro, alalakas ang loob. Akala mo kung sino na mga matatapang. Kaya ang tingin nila sa mga Katoliko ay tae lamang. Tingin nila sa kanila, ginto sila. Di ba? Kumanlait nga itong mga to sa simbahan ng Katoliko, grabe. Kaya nga nung mga nakaraang araw, may sinapak akong Iglesia ni Manalo eh. Dahil pumanglait sa mga reliyon, grabe. Ha? Kaya pagka ako'y nasa isang lugar at may nakita ko ang Iglesia ni Manalo tatanga-tanga, mag-ingat. Kasi baka masapak ko rin. Ha? Baka makatikim din sa akin. Kaya kayong mga membro ni Manalo, ingat-ingat kayo. Kasi
Huwag kayong masyadong maging aso. Magkaroon kayo ng sarili ninyong desisyon. Huwag kayong sunod-sunod o sunod-sunuran sa mga leader ninyo. Kaya yung iba, hindi na ako magtataka kung bakit yung iba umalis na. Kasi ramdam na nila, nagmumukha na lang silang aso. Na kahit mali na, gusto silang pasunurin. Kumbaga talagang ginagawa silang mga aso. Pero gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, mag-isip po kayo. Yung mga iglesia ni Manalo dyan, magsilabas na po kayo. Ang nakikinabang lang po yan yung mga leader ninyo. Ginagamit lamang po kayo tuwing eleksyon. Mag-isip na po kayo. Ginagamit lang po kayo tuwing eleksyon. Samantalang nakikinabang ho, yung pamunuan ng iglesia ni Manalo. Kaya hindi na ako tataka kung bakit taon-taon, libu-libong mga membro ng iglesia ni Manalo ang umaalis. Kaya lang naman nakakaakit ng mga tao dahil, alam mo na, biro mo ba naman, sino ba naman hindi papasok sa iglesia ni Manalo? Sabihan ba naman yung nire-recruit nila, yung inaakay nila na, pag nandito ka sa iglesia ni Manalo, malakas ka. Walang gagalaw sa'yo. Fraternity? Talagang ganun talaga. Yun ang pinagmamalaki nila, pag naging iglesia ni Cristo ka, walang gagalaw sa'yo kasi ma-influensya, gano'n. Paternity talaga, di ba? Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, paglingkod ka ng Diyos, hindi mo kailangan ng ganung puwersa. Ang kailangan mo ay puwersa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, sana sa araw na ito ay nakuha ninyo at naintindihan ninyo yung mga punto ko kung bakit tayo nagagalit dito. Kaya sa mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyo lahat. Muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng pamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.